Hihilingin nyo rin ho ba sa Pangulo na wag nang ipatupad yung arrest warrant laban sa inyo kung sakaling humantong po ang sitwasyon doon? Ang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyernong ito. So, how come? Sabi nila, hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Napilitan lang ko nung dalhin si Pangulong Duterte doon sa dahig dahil sa Interpol na yan. Doon sa namumuong so-called Duterte Block. Bukod po sa inyo, nandyan po si Senator Robin Padilla, Senator Bongo, incoming Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos. Liligawan nyo rin ho ba na mapabilang dito ang mga Villar? Hindi pa namin niligawan. We're just hoping we're parang nasa the same page kami. So I hope na sasama sila sa block namin. Senator, ano po nakikita niyong vision para sa grupo na ito? Will you join the minority block? It depends, no? It depends what will happen no, pag convene namin sa 28th Congress. Basta siguraduhin namin na kami ay buo yung block namin at yung boses namin ay mapapakinggan. Do you see yourself or your block working with Senator Risa Hontiveros and her allies to form a minority in the Senate? I don't think so. Why is that, sir? Kami ng paningin sa mga bagay-bagay. Sir, itong nagdaang halalan, ano po ang nakikita ninyong epekto nito, yung resulta in particular doon sa Senate race, doon sa magiging outcome ng impeachment trial ni VP Sara? Do you think you have enough numbers to have VP Sara acquitted po? I think so. I think so. And I'm confident. Dahil nakikita ko ng mga yung ibang alam natin na hindi namin kaalyado ay nagbabago na yung stand, no? Like Senator G. Papalabas na siya ng kanyang stand na ayaw niya ng impeachment. So, the numbers are growing. The numbers are growing as far as our side is concerned. At tingin nyo ho, naabot niya na ho yung 9 at least para hindi umabot sa conviction. Baka sobra pa. Aha. Would you name names? Baka Senator? sobra pa, baka sobra pa. Sino pa ho ang makapasama ninyo? Mahirap. Baka mamaya biglang nagbago yung stand nila. Depende sa takbo ng impeachment trial. Mahirap na. Basta as of now, I am confident na more than 9 yung makuhang boto dyan. Senator Bato, may alukhong reconciliation si Pangulong Bongbong Marcos and you've already said na kailangan ipakita ang kanyang sincerity. Paano niya maipapakita ang sincerity? Ano ho ang hinihiling ninyo? Si Attorney Sal Panelo, ang sabi po niya, dapat mapauwi si FPRRD. Tingin niyo ho ba dapat din po bang mangyari ito o may iba ho kayong kondisyon na nakikita o hinihingi sa Pangulo? Aside from bringing back PRRD home, ay kung sincero talaga siya sa kaya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na nagtatawag nila. So dapat, kung sincero na, itaguyod niya yung at tayuan niya yung kanyang sinasabi na wala ng jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa.
Sabi nila, walang jurisdiction. Pero ngayon, ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel dyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. So anong ibig sabihin yan? May ginagawa ho ba kayo, Senator, para i-counter itong ganitong mga hakbang? Well, magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo madamay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Kawawa nga ang mga pulis eh. I hope the PNP should take care of its people. Yun ang tingin ko eh. Bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Pati yung mga retired na mga pulis, pinapatawag nila doon at tinatakot. Porke retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, igaganunin na lang ninyo. Hindi niyo kinukonsider yung kanyang serbisyo, na yung buhay niya na kanyang dinidicate dyan sa Philippine National Police. Porque ngayon retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign ng affidavit, ay damay kayo sa kaso. Ang daming pulis na pinapatawag nila. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyernong ito. So, how come? Sabi nila, hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Napilitan lang ko nung dalhin si Pangulong Duterte doon sa dahig dahil sa Interpol na yan. Ngayon, wala namang Interpol na nag-request na mag-imbestiga dyan. ICC mismo, investigators ang nandito ngayon sa atin at nag-imbestiga, sobra yung ginagawa nila. Walang sinseridad yan kung ganun. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos dapat, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon na nananakot sa ating mga kapulisan na mag-testigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero ng kanyang reconciliation na hinahangad. Hihilingin nyo rin ho ba sa Pangulo na wag nang ipatupad yung arrest warrant laban sa inyo kung sakaling humantong po ang sitwasyon doon? Well, that's very self-serving, no? Kung sabihin ko na huwag niyang ipatupad, sinabi naman niya noon sa amin. Noon pa. Kaya lang, nagkulang siya ng sinseridad. Kaya ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ginawa nila kay Pangulong Duterte, sa akin pa. Kaya hindi na tayo bago sa usapin na yan. We've been there. We experienced that situation na iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Kaya there's no reason why hindi tayo nagda-doubt sa sinseridad nila. Senator, at the same time, how are you preparing for this eventuality kung sakaling humantong po doon sa sitwasyon na lumabas ang arrest warrant? Legally, naghahanda na ho ba kayo? Yes. Meron tayong ginagawang legal na preparations. Any plans, sir, to visit former President Duterte sa Dahig? Advice sa akin ni Secretary Bingbong Medjaldia, mukhang mahirapan daw ako makabisita doon dahil hirap nga daw makabisita yung mga next of kin, yung mga family members. Baka mahirapan makapasok doon.